Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Anong mangyayari dun sa mga, kasi hindi naman pwedeng nag-resign lang. Dapat managot, di ba? Hindi dahil nag-resign ka ay okay na, ano ka na. Absolved ka of kung ano mang issue. Paano? Anong mangyayari dun sa ganun? Well, sinabi naman ng Malacanang, syempre ito sasabihin nila, di ba? This is a standard thing to say na walang exempted sa investigation. So, yung independent commission ng presidente, tingnan natin kung magkaka-effect. No? Ano yan Pandora's box yung binuksan ni BBM to divert from the fact na bumababa yung ratings niya, tsaka na-dismiss yung impeachment, kailangan ng bagong political theater. Pero since may fallout, nagagalit yung mga tao, hindi niya expected yun Hindi niya makakalculate yun yung naging reaction ng mga tao. Tingnan natin kung patotohanan niya na walang exempted. Si Speaker Martin kasi syempre will have his defenses. Maganda yung nagawa ni Speaker Martin The views and opinions of Attorney Jess. Hindi niya opinion. Hindi, pero kasi may hirapan mo siyang itag Kasi na-layer na ni Martin Romualdez Paano niya na-layer? What do I mean by that? Most of the blame will go to Zaldico. Makikita mo na yan kanina if you watch yung isang interview nung isa sa mga allies ni Martin Romualdez, si Ronaldo Puno. Sobrang tanda na din nun, panahon pa ni GMA. Galing nun. Very real politics yun. Kay Madam Karen. Diba? Master politician yun, master strategist. Makikita mo na yung strategy. What's the strategy? Nilaglag si Zaldico and Cheese. Ang sabi ni Ronnie Puno, and this is true naman to be fair sa kanya, totoo to, merong mga CCTV that will show na budget insertion, Bonifacio Day, November 30, holiday tayo lahat, nag-enjoy tayo, nagtatrabaho si Cheese Escudero, nagtatrabaho si Zaldico, nagkita sila sa House of Representatives. Si Cheese Escudero, Senate President, mula sa taas, unprecedented, bumaba. Siya ang bumisita sa House. Usually, congressman ang bibisita sa senator or the speaker will visit the Senate President. But it was Cheese on November 30, Bonifacio Day 2024, who went to the House. For what? Small committee. Yung tinatawag na small committee. Usap-usap tayo ano yung insertions. So, merong ini-insert si Cheese, not just for himself. For Joel Villanueva, for Bongo, etc. Siya may mga kaalyado niya noon, no? Si Zaldico naman, ang problema niya, madami siyang in-insert para sa sarili niya. O, di ba? Or may in-insert din siya para sa mga allies niya. So, ano yung layering na sinasabi ko? Nakikita mo yung strategy na most likely sabihin nila, Speaker Martin is not part of that. Kasi wala ka ding mapapakitang proof na part siya ng small committee. Ano to medyo technical a quick explanation. Lower house, upper house, Senate, House. Ngayon, lahat ng batas, they will have to reconcile. Kasi dalawa sila And this is a question whether we should support two houses. Ako personally, I support one house, unicameral. Pero any law that they pass, kailangan i-reconcile kasi magkaka-conflicting provisions. Any law. But, dito sa topic natin, the budget. So sa budget, mayroong ibang gusto ang house na priorities, PhilHealth, nilagyan ng house. Nawala yan sa Senate si kay Cheese. Ikikwento ko in a while. Pero yun yung mga example ng conflict, di ba? Saan nila i-reconcile? Bicameral conference committee. Bicameral meaning two chambers committee. Ang problema, after BICAM, meron pang small committee. A smaller group. Okay? A powerful group. Sino tong powerful group? Committee chairman ng appropriations. Which was Senator Grace Poe sa Senate and Zaldico sa House. Yung sinabi ni Ronnie Puno, if you watch the interview, and factual naman talaga siya, totoo naman to, most insiders would say what he said was true. She's sidestep Grace Poe. Si Grace Poe, the views and opinions of Attorney Jess, ito yung mga chismis talaga. Super tweety bird. Si Grace Poe, nagsumbong yan kay na Senator Tito Soto. Nagsumbong sa ibang senators. Na sinideline ako. Hindi ako, sa BICAM, tsaka sa small committee. Si Cheese na, pinersonal niya na, ako na mag-ayos, okay na yan, I got it. I got this, Grace Poe. Pahinga ka na lang. Diba? Holiday naman Bonifacio Day, magpapasko na. Chill, I got this. Yun yung kwento. Ngayon naman, yung sa House, si Zaldico yung nag-ayos. And I think it was smart for Speaker Martin if it was intentional. Hindi siya sumama dun sa small committee. Yung talagang insertion after the insertion. Meron ng batas, proposal, dinidebate yan, transparent. Tapos ito na yung hindi transparent, BICAM, may insertion na dyan. Meron pang insertion after the insertion, which is the small committee.
So yung sinabi ni Ronnie Puno na, si Cheese Escudero lang, tsaka si Zaldico lang ang nakakaalam. Kasi, inachapuera daw si Grace Poe and si Speaker Martin doesn't attend. Yun yung packaging. So, kung ang tanong mo ay, may mapapanagot ba sa mga nag-resign? Hindi pwedeng resign lang. That's the question. And then, syempre, may mga defenses sila, may mga strategies sila. Ibang usapan pa kapag napunta sa court Pero let's say kung kunwari mapanagot nga ganyan. Parang ano yung effectivity nun? Kasi di ba may anti-plunder law? Tapos yung mga like for example si Era, andyan pa rin siya. Si Jinggoy, andyan pa rin siya. Enrile. Oo, si Bong Revilla, andyan pa rin. So, sa mga pork barrel. Oo. So Okay, parang Janet Napoles. let's say mapanagot yung mga sangkot ngayon. Parang paano tayo makakasiguro na meron tayong makukuha na justice from it. Given na ito yung history natin na yung mga napapanagot ay freely pa rin nandyan, nakatakbo pa nga, ganyan. Correct. And sino may kasalanan? I need your answer first before I give my opinions. Bakit nakalaya? Pinapanagot na natin Senator Enrile, Senator Jinggoy, Senator Bong. May mga kaso. Eventually, lahat sila acquitted or on bail. Or na-dismiss na yung mga kaso. Sino nag-dismiss? The courts. The courts. So actually, this is my most critical lens, no? Kahit na igag pa ako ng Supreme Court, but they won't. Because this is part of our right as citizens, even me as a lawyer, syempre ako kasi I'm bound to respect the rule of law in the Supreme Court and not erode the trust and confidence of the people in the Supreme Court. But let's look at it from a critical lens because it's unavoidable. Yung tinatanong mo kasi na plunder law, sino ang nagmangle at nag-disfigure ng plunder law? Why do I say mangle and disfigure? Kasi wala naman sa batas noon na quote-unquote mayroong legal technicality to sa mga nakikinig. Ngayon, sabi ng Supreme Court, after Gloria Arroyo, may tinatawag na main plunderer. The prosecutor, the state must prove that there's a main plunderer. Among other things. Diba? Sa impeachment, ito yung kay Sara Duterte, medyo naging controversial yung impeachment decision kasi ang daming dinaging Supreme Court, diba? Ganun din ang nangyari sa plunder law. The Supreme Court made it harder to convict and prosecute someone for plunder. Kaya acquitted kasi hindi na-comply yung mga elements. So, ang point ko dyan, if may Pandora's box on the flood control and all of these powerful politicians, wala pang Pandora's box. Wala pang unraveling sa judiciary, unfortunately. And hindi lang judiciary, pati sa prosecutors. Magpa-file ka ng libel case, rape case, etc. Who decides if that reaches the courts? The fiscal. Anong pwede mangyari in between? May documented cases, this is not fake news. Merong mga documented cases na merong mga na-entrap noon and just a year ago for SOP. Nagbigay para, sige, kasuhan mo yan. Make sure mapunta sa court. Or yung judge naman, nag-extort. Ito, Supreme Court mismo nagbalita, hindi ako. Supreme Court on its own website said a judge was extorting money from a litigant. Oo, so that's the sad reality, no? You led me there. Actually, doon ako papunta talaga kanina sa tanong ko na iba pa yung courts. So, when I say courts, that includes the prosecutors and the fiscal. So, may SOP sa DPWH, may SOP sa gobyerno. The judiciary is part of government. Wherever there is power, wherever there is interest, there is also opportunity to corrupt that interest in a perverse manner. That happens. That's true. Pero of course, I'm just a simple person, di ba? I'm just one person na taklesa who will say things. I cannot change the system. Wala, ang point ko dyan, why am I talking about that? Because kung ang tanong mo ay sustainable long-term way to prevent corruption, everything has to unravel. Not just the executive branch, not just the legislative. But for us to know, and the Supreme Court will not deny this naman. They cannot deny this because there are many books written about corruption in the judiciary. Marites Vitug, Hoodlum in Robes. I don't know if you've heard of it. Hoodlum in Robes, 1990s. Panahon natin. Direk ko akong iwanan. Hoodlum in Robes. Oh, that's a term nung panahon natin, 1990s, 2000s. Galit din yung mga justices noon. Pinagko-contempt yung mga journalists. Kasi nagsusulat about corruption in the judiciary. Siyempre, nagre-react yung press tsaka yung academics. Hindi, wag niyong i-contempt. Freedom of speech yan, freedom of the press. Meron, noon. And yung pork barrel na yan, itong flood control na yan, pork barrel yan nung panahon ni Pinoy. Before Pinoy, that was CDAF, Congressional Priority Assistance Fund, CPAF pala, or CDF, Development Fund. Yun, kasabay nun, nung CDF ay yung Hoodlum in Robes.
sa Supreme Court. Ngayon, syempre, wala ka nang naririnig. Does it mean walang corruption sa judiciary? Impossible. Yung pork barrel lang, di ba ngayon parang hanggang ngayon meron pa rin naman sila, di ba? Yung pork barrel kasi nag-morph. Oh. Dati, ang pork barrel was kahit after the budget was passed, kailangan mo ng pirma ko. I have to recommend that this is where the money will go. So, napakalakas ng power noon. In fairness sa Supreme Court, kinat yun. Ngayon, lahat ng corruption will have to happen closed door. Na parang, hindi, sige, district engineer. I mean, hindi na kailangan ng pirma eh. Kailangan lang is, ilabas mo yan, kundi lagot ka sa akin. Ganun. Ipapahiring ng, syempre, district engineer, matatakot yan, ipapahiring yan. Ng congressman, ng senator. The other thing is, baka, ito yung mga hindi pa nare-reveal, no? Bakit ba powerful ang congressman over the district engineer? Bakit ba susunod si district engineer tsaka yung contractor? Ang contractor susunod yan kasi nga hindi ma-release yung pera. Walang notice to proceed, walang disbursement. Kung hindi siya susunod na mag-SOP, di ba? Iba-blacklist siya, etc. So may mechanism of control for contractors. Anong mechanism of control? Kasi pwede namang i-cut out ng district engineer ang congressman after the pork barrel case kasi nga wala nang signature after. Technically, pwede nilang i-cut out But why don't they? O because the congressman will say, sige, ipapashuffle kita. Sasabihin ko kay secretary, ilipat ka. Bakit nila masasabihan si secretary? Sino nasa commission on appointments na nagko-confirm ng secretary? And anong proof natin dyan? Senator Joel Villanueva, sa kanyang text message kay Bryce Hernandez, what did he say? I am not a normal congressman. I am a majority leader. Part ako ng CA. Nasa text niya yun to D.E. Alcantara. Sinong kausap niya nun? Sino yung sinasabihan niya na I'm not a normal congressman. I'm a majority leader. I'm CA. Si Bonoan. Kasi nga hindi daw siya parang pinagbibigyan or hindi natutuloy yung projects. For good or bad, no, may lobbying. Ang lobbying naman can be good. But, syempre, lobbying has a negative connotation. So, I hope na-explain ko. Yun yung mechanism of control ng congressman. Yeah. Sabihin ng congressman kay Sec, ilipat mo na yung DE. Hindi sumusunod. So ito yung sinasabi ni na Cesara. Wala silang magawa. Diskaya. Hindi. Meron naman silang magawa kasi alam mo, kung one project or two projects para pakainin yung pamilya mo or pakainin yung mga employees mo, maintindihan ko pa na napilitan ka lang. Pero more than 100 projects, napilitan ka lang. Kung more than 100 projects, ikaw na yung gumawa ng sistema. Hindi, kasi, okay, ito na naman. The views and opinions of Attorney Jess. Bakit ba favorite si Diskaya ng mga congressman? Bakit ang daming na-link sa kanyang congressman or senators? Yung parang may advance payment agad. Ang galing nila magbigay ng advance. Bakit sila magaling magbigay ng advance? They are so liquid. Kasi 10 years or more na sila in the game. So nakakapag-advance sila kasi may pinapaikot na silang pera. Yeah. Parang silang small-time co-op or small-time. Tayo, small-time lang tayo. Pinapaikot natin yung pera. Paluwagan. Ang pinapaikot na nila, billions. Oo. O sige, advance ko yan. 30M sa'yo, Kong. 50M sa'yo. 100M sa'yo. Pero make sure may 180M ako na St. Timothy Construction. At ilan yung kanya doon sa top 15? Parang 7 ba? Parang 3 to 6 companies. Pero may 9 companies siya. May companies na hindi nasama doon sa top 15. And flood control lang yun, ha? Flood control lang yun. Wala pang multi-purpose building. May mga schools, di ba? Schools, roads, bridges. Lahat yan may SOP. Yeah. And that's why BBM, no? Again, whatever we think of the Marcoses, this is Machiavellian. How great, quote-unquote, yung politics ni BBM is. Yung independent commission niya, anong title? It's not Flood Control Commission. It's Infrastructure. Independent Commission on Infrastructure. So lahat, infra. Barangay hall, roads, bridges. Mukhang madami pa silang gustong habulin si BBM. What do you think of that independent commission? Are you hopeful dun sa mga na-assign doon? Si yun, di ba? Sina Magalong? Well, Mayors for Good Governance. Technically, Mayor Magalong is not a member. He's a special advisor. Or investigator. Ang member talaga is retired Justice Reyes of the Supreme Court, Rogelio Singson, former DPWH Secretary ni Pinoy, and an SGV accountant. I'm forgetting the name. Sorry po. Etong sa tatlo, maganda naman may credentials. Ang concern ko lang is baka makulayan, una, because you have Rogelio Singson. So baka sabihin, exempted na ang Pinoy Project? Pero hindi naman, kasi sabi naman ni Singson, Rogelio Singson, kahit nung panahon niya, may corruption. Sa interview siya nagsabi nito
I made sure na they minimize. 10% lang ang SOP noong panahon daw niya. Kasi ngayon, 30%. Pero it's not 30. as if we have to disclaimer, hindi ko sinasabing he encouraged it He just said yun daw yung reality. Na hindi na niya lahat mahuli. Oo. Ngayon, hindi lang 30%. Minsan 40, 50. Kaya nga nag-ghost Kasi kapag may pupuntahan yung pera talaga na pang totoong project, liliit yung hati sa lahat. So kung humihingi na mas madami si Kong, saan kukuha yung contractor? I-ghost na niya. O ghost na natin. Kasi si Kong, grabe ang lakas mga advance So yung independent commission, maganda siya yung idea. Pero again, actions speak louder than words or than the structure. So if they can show that they have results, doon ako maniniwala. I can't really say na I'm so hopeful, etc. Tayo syempre, we have to be pessimistic or cynical. Kasi we've been there, done that Ang dami na nating nakita. So they have to prove it. They have to prove na may results. Si Mayor Magalong naman, ang concern ko sa kanya, yun naman, ang nakukulayan naman sa kanya, ako kasi, critic ako ni Mayor Magalong Because, on record, he said na he supports Bongo. He supports Duterte. So, paano naman imbestigahan yung 2016 to 2022? Diba? On record yun na sinabi niya yan na, kanino ba niya sinabi yun na, I don't regret supporting Duterte. He was nice to me. Tapos, nung May 2025, meron siya, tinaas niya yung kamay ni Bongo. Bongo was so helpful sa Baguio City. Si Bongo, meron siyang kamag-anak na contractor. So, already... Tatay niya, di ba? Tatay tsaka kapatid. Ang pangalan ng company, CLTG Builders. Yeah. Kaninong pangalan yung CLTG? Kay Bongo. CLTG Christopher Lawrence Tesoro. Go. Pero syempre, sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Business yan ng ng tatay ko. Bakit sa'yo nakapangalan? Sa lahat naman kasi ng gagawing pangalan naman. Bakit hindi initials ng tatay mo? Or bakit hindi na lang CTG kita? Yung lahat ng to, nag-umpisa siya nung SONA ni BBM. Nung sinabi niyang, mahiya nga kayo, tapos mahiya naman kayo. Nag-start na yung website na sumbong sa Pangulo, ganyan. So, ang question ko ay, may patutunguhan nga ba na for the longest time, yung mga naging critical tayo ng paano sila, yung mga Marcoses. Tapos biglang siya ngayon na nagsusulong ng ganito. Ano na ba to? Legacy building na ba? Meron ba talagang patutunguhan or just for show? It's complicated The answer might be all of the above. Diba? It's for a show. As I've said, he took a hit kasi yung impeachment was stopped. Siyempre associated sa kanya yun kahit i-deny niya. Diba? So he needed a diversion, a distraction, another show. Diba? So, this is the second show after impeachment. Pero yung legacy building na sinasabi mo naman, the Marcoses kasi, 30 years game plan to rehabilitate their image. Tapos nakabalik as president. It's also part of their longevity or game plan na yung mga dynasty naman nila, yung successors, hindi mabahiran ng quote-unquote negative na Marcos name. So, it could be part of legacy building kasi lagi naman sinasabi ni BBM na he's here to help their reputation I forget the interviews. May mga interviews before the elections na of course he wants to improve their reputation. So, we'll see. Nag-a-align kasi yung political interest niya to go after enemies, nag-a-align dun sa incentive naman niya to enhance his family's reputation. So, the answer might be all of the above. Pero, din tayo, take a step back, no? We might be crediting him too much. It all started sa SONA niya, sa flood control. Hindi naman. I would say it started sa tao. Sa tao. Kasi, kaya siya na-force na mag-flood control ng SONA. Before that, may impeachment. And before that, may quote-unquote most corrupt budget. Which is 2025. Hindi naman si BBM yun Tao yun. Professor Shelo Magno, other advocates, yung mga nagki-question. Heidi rin, di ba? Heidi Mendoza, defunding the PhilHealth, or yung Ziniro yung PhilHealth. Taong bayan naman ang nag-raise nun. So, we might be giving him too much credit. Ang credit lang sa kanya is, ang ganda nung timing na nung namatay yung impeachment, iniba na niya yung conversation to flood control. Ano masasabi mo dun sa September 21 na rally na meron sa Luneta, meron sa is this a start of, sabi mo nga, it's not enough. Hindi pa siya yung parang pagbubukas ng envelope, hindi pa siya ganong level. Anong masasabi mo dun? Is this a welcome? Start of something new? The good thing is, we're freer now, relatively, compared to 30 time. We're more free now to protest and rally.
Dati talaga, grabe, sobrang stigmatized. Aside sa the fact na may lockdown pandemic, no? Kahit alisin mo yon, takot na takot ang mga tao mag-rally noon. Yeah. Kasi talagang sobrang threats and demonization sa mga nag-rally. So, it's a good sign na pwede na ulit mag-rally ng todo. Let's burn some effigies, di ba? Freedom of speech yun. Let's have some good songs and chants. Di ba? Kasi dati, wala, patayan nung panahon ni Duterte. Ang hirap talaga mag-rally nun. Where is it going to? I think it's going to a bigger thing. There will be more rallies. Kasi, parang feeling ko hindi naman pwedeng titigil lang tayo. Nagagalit naman tayo. Hindi titigil yung flood control. Hindi titigil na binabaha pa din tayo. And by the way, marami ko ng mga tinatamaan na iba. Pero ito pa, isa pa. Hindi pa nga natin pinupuntahan yung SOP ng barangay. Pag nalaman ng mga tao yung SOP ng barangay na may kapitan tractor, may contractor na kapitan, you heard it first here. Exclusive. O, di ba? Hello, BBM. Hello, Duterte. Hello, Kakampis. Barangay San Roque ba to? Hindi lahat. Lahat ng barangay. Alam mo, ang billions sa flood control, hindi natin ma-imagine. Ang layo na nga niyan eh. Pero sa barangay mo, ang lapit, yung millions na nasa barangay, 10 million, 20 million, may ibang barangay, 100 million. Grabe. Mayroon talaga mga kapitan na nakakapagpatayo ng bahay. May mga SK talaga na Totoo yan. nakakabili ng racks of shoes. Yun naman ang uso sa ibang SK, di ba? Travel, yung junket lang sa Manila. Sa Thailand. That is a junket. Kasi walang SK system dun eh. Bakit ka dun magbe-benchmark? Wala naman silang SK chairman sa Bangkok eh. So, wadik ka, SK. Wala. Diba? Kopkun ka, junket. Kopkun cup. Yung SK yun yung simula eh. Oo. Yan yung mga mga baby crocodiles. Baby crocodile. Nipo baby crocs. Paliga. Yan yung paliga. Pa-Brazilian. Pa-Christmas caroling. Tapos, ang laki pala ng budget ng SK. 10% siya. Ng barangay. Ng barangay. Automatic. So, million siya. Kaya ang 1 million, mga ganun, usually. Kaya mga anak ng mga barangay captain, yung mga pinapatakbo ng SK. Dynasty. Para umiikot lang. Correct. Pero napagbawalan na natin yan. We passed an SK law more recent, I think 5 years ago, na may anti-dynasty clause sa SK lang. Paano yung kagawads magkakamag-anak? Yung kapitan, kamag-anak ni kagawad. Hindi sila lang din mag-uusap. Sorry, talaga sa SK talaga na Hindi, tapos, yung kapitan SK mo, lang, yung kapitan mo, anak ni mayor. Kasi ginugroom na ni mayor mag-councilor. Yes. Councilor to vice mayor to Totoo. Kasi nga family is the basic unit of the society. Family is a business. Yes. Totoo. Oh my God. Keep business within the family. Totoo. Very Filipino-Chinese. Oo. Very royal family also. Bawal lang Meghan Markle. Totoo. Saan mapupunta yung protest? Madami pang pwedeng kalkalin. I'm sure madaming masusuka pag na-reveal yung corruption sa barangay. Grabe. Because it's so close to you eh. Tapos wala ka namang nakikitang project ni Kapitan o hindi naman nakaka-respond ng maaga. Or yung kanilang truck or yung ang bagal or hindi na gumagana. Saan napupunta yung pera? Ang pangit ng CR ng barangay hall. May CR pala. Diba? Yung mga ganong basic things. Ang isang okay na magagawa, kasi nga September 17 pa lang ngayon, ang isang okay na magagawa nung September 21, based sa mga nakikita ko sa Facebook, ay maraming dadalo nung rally na first time nila. Wow. First time nila mag-rally. Ito yung mga Gen Z na hindi nakapag-rally before, hindi alam yung, kunyari sa Facebook na walang kwentang podcast, meron doon, sino pong pwede kong makasama, manggagaling po ako, for example, ng Pampanga, ng Batangas, gano'n. Sino pong pwede kong, may GC po ba tayo na So parang, merong nag-aalab sa mga kabataan na, pwede pala mag-rally, basta merong may mag-umpisa, susunod kami. So I think yun yung kabataan talaga, pag-asa ng bayan. Totoo. Except the SK. Mas madaming kabataan na hindi SK. Tsaka yung mga naka-high waist. Yun yung full quote kasi ni Rizal, Kabataan ng pag-asa ng bayan except for SK. Kahit wala pang SK nun. Yes, except for SK. Ganun talaga Grabe, ang galing yung Nakita sa'yo niya sila. agad yun eh. The foresight. Pero yung Nepal, youth-led din yun di ba? Youth-led din Gen yung Z's Nepal. yun. Gen Z's Pero yun. grabe kasi yung ginawa doon, sobrang tanga. It's too dumb for a dictator or for a government to ban social media.
Oh, kasi inatak yung mga Nepo baby on social media. Sabi ng government, let's shut down TikTok, Facebook, para hindi na ma-share. Pwede syempre, kahit tayo dito, mag-aalsa tayo eh. Totoo. Mawala lang ng wifi, no? Mami! May pipitik eh! Ma! Paano na nakonti? Ma, yung DSL! Kala ko siya may nagkabintuan. Iban mo yung iban mo yung TikTok, lalabas yung mga bata. Iban mo yung mga YouTube, lalabas yung mga YouTuber, content creator. Iban mo yung Facebook, lalabas yung mga matatanda. Iban mo yung X, lalabas yung mga alter. Ganda! Powerful yan, ha? Ganda, no? Pero actually, di ba si Trump nga, yung sa TikTok, di ba? Oo, Bumaliktad totoo. din siya. Parang amusing na, di naman amusing, pero yun yung nagpalabas sa kanila. Yung social media. Yeah. Yun yung meet siya. Pero grabe yung nangyari. Tapos, di ba, nag-elect sila ng interim prime minister through Discord. Gamer ka ba? Hindi. Meron lang kaming Discord dito sa... Wow, may Sa community. community kami. Yes. So, kala ko joke eh. Pero via Discord, the first female. Oo, first time. Actually, in the future, yung sa Discord, diba, they had a poll. Bakit hindi yan may implement in the future? Kasi, diba, ang democracy, we vote. We vote very cumbersome in person. Pero ngayon, automatic, itatransmit. Hindi na manual yung bilangan. Pero I think in the future, hindi natin maiiwasan na malay mo pwede na magboto sa polls or sa survey or online. Diba? Why not? Of course, you have to protect the integrity of the system. Pero yung ganung system na may inelect sa Discord, actually very direct yung democracy eh. Yun ang concept ng direct democracy versus indirect. What we have now is just actually a pale illusion of a democracy because it's indirect. Hindi siya direct. Democracy na talagang 1:1 yung tao. Baka in the future, may legislation, boboto ka ba o hindi? Ganun. Baka ikaw na to, Jess. Hindi ako IT eh. Sinong IT dyan? Yung question ko siguro, parang dito sa bansa natin na yung good governance ay parang option lang. Tingin mo may pag-asa pa? In fairness, feeling ko ngayon hindi na siya nagiging option. It's getting cool to be good governance. Di ba? May mayors for good governance. Politicians want to attach themselves to the claim or branding na good governance. So, the more people are empowered, like, ito actually very helpful Kaya ako din sinasabi yung barangay, para malaman ng tao na ang daming perang nawawala din or pwede sana magamit sa barangay. That will help people really want to get good governance candidates. Ang question na lang ngayon is, more people are aware, voters, no, na we need good governance. Ang question kasi is, will there be more good governance candidates? Ang hirap kasi tumakbo eh. Yun yung other side of the equation. The voters might be ready to elect a good governance candidate. But is there a good governance candidate na viable na tatakbo? Pasig was lucky. Vico was ready. Vico had plans. He was good governance sa sarili niya, pero Pasig was also ready to elect. Nag-align. Diba? Opportunity and readiness. Ang tanong sa ibang mga probinsya, meron bang makakatakbo? Kasi baka may violence pa doon, baka may dynasty pa doon. Baka ayaw pa nilang tumakbo. Yung mga bankers, mga good governance, accountants na professionals, lawyers na malinis talaga, might think, bakit ako tatakbo? Una, maliit ang pera dyan. Ang daming batikos. So, some people might not want the job. So, let's take the opportunity. Anong punto nito? Let's take the opportunity to elect a good governance candidate pag lumabas. Pag may nagpresenta, suportahan na natin. Kasi minsan lang yan eh. Ang hirap talaga magkaroon ng tao na willing tumakbo. Kasi nga, ang perception natin, ang dumi naman ng politika eh. So, ang dami talaga ayaw tumakbo. Ako, bakla ako. Wala akong family. That's why wala din akong takot eh. Oo, so, wala naman akong mga anak. No, I'm conscious about that. Madami ding tao na takot magsalita. I know that for a fact. Because, syempre may family. May anak, may asawa. Ako, may death threats ako. That's since 2016 pa yan. Hindi ko siya, bravery naman doesn't mean wala kang fear eh. May fear pa din ako. Pero it's just, wala naman akong like, if I die, I die. Basta nasabi ko na yung gusto kong sabihin. I've done my part. We only live once. We're walking through a river of time. We're only dipping our feet once in the river. You can never dip your feet in the same river twice. Isang beses lang tayo dadaan sa buhay. So, ito na. Atakin na natin lahat. Yeah.
and make it right. Totoo. Diba? Sabi nga nila, di ba, when the students are ready, the teacher will come. Wow. So baka ready nang bumoto ng ng mabuti. Yeah. Kasi parang 2016 2016, 20 hindi siya Nightmare. isa ako sa mga sobrang pessimist na wala. Tulog tayo noon, paralyzed. Wala talagang hope. Kahit nga sa podcast, di ba? Wala na. Anong hope? No, there's no hope for the Philippines. Di ba? Wala na. Yung mga nagtatanong, meron akong opportunity sa US. Opportunity ka, ba't dito ka? Pero ngayon parang nagbabago eh. Nagbabago yung ihip ng hangin. Parang may hope. Yeah. Wow. So baka. I can smell it. Di ba? I can smell it. Yeah. There is hope. Talagang ibang-iba. Kahit ako, personally, no? Syempre ako, I was very depressed. Someone na talagang politika yung kinakain. I'm consuming politics every day. Nanonood ako ng balita. Talagang depressing noon. Yeah. Ngayon talaga, mas energized ako. Yes. Oo, let's go. Let's create a good governance coalition. Let's create Team Pilipinas. Yeah. Let's elect someone na good governance. Damihan pa natin. We have Chel Jokno na dyan. Wow, ang sarap pakinggan. Yes. We have Laila de Lima. Wow, ang sarap na pakinggan ng questions. We have Risa Ontiveros. Noon pa, Alice Go. Wow, ang galing. Napasabog niya yung issue. Diba? We have Mayor Lenny, Mayor Vico, At Mayor Gabriela. Joy. Gabriela. Official. Gabriela's Yes. comeback, diba? Yes. Oh. With Sara Comeback Hands up, Elago. Gabriela. Representative Sara Elago. Totoo. Hindi kasi comeback date ng Cat's Eye eh. At nasa Coachella sila. Oo, True, With Beanie. Sorry. Aligning na talaga lang. The tides are changing. For the longest time, sa Facebook, ang daming, since 2016 onwards, ang daming umalis ng Facebook. Mga friends kong matatabi lang dila, ang daming sinasabi, nawala sila sa Facebook, hindi na sila nagpo-post, ganyan. Yeah. Pero, ngayon, bumabalik sila. Nag-share sila ng mga ng mga Jess Falsis na mga etchos sa sa Facebook, kung ano-ano. At ang daming lumalabas ng mga opinion, parang bumabalik. I think more than the right person na iluklok sa pwesto, kailangan maging aware talaga ng mga tao. And involved. And involved. Yes. May onting sacrifice. Oh. Lahat tayo, we have to sacrifice a bit so that the public, no, the project of nation building will get ever closer to something better. Kasi hindi naman pwedeng wala tayong iaambag eh. Yung taxes natin, ambag natin yan, oo. May naambag na nga tayo, ginagastos nila, or nilulustay nila, let's protect it. Kaya let's be more involved. Yeah, true. Yes. Tama. Meron nga ako isang panawagan sa mga Gen Z eh. Kasi yung mga Gen Z, ayaw na nila sa social media. IG, wala na, nag-Finsta sila or nasa X sila. Pumunta kayo sa Facebook. Doon kayo mag-ingay. Kasi nandun na, iba na yung Facebook ngayon. Hindi na siya, naguguluhan na rin ako. Parang dati, parang iba ka dati. So parang, pumunta kayo doon. Kasi, sa X, na siya, echo chamber na siya. Alam mo, feeling ko, Same na yun. Pero pag pumunta kayo sa Facebook, ilagay nyo doon yung opinion nyo, nandun yung nanay nyo, lola nyo, tita nyo sa US, makikita nila yun, magbabago yung algorithm nila. Kaya ba si Kristen Reyes, may picture na with Lenny Robredo? Wow! Iba na talaga. Di ba si Giselle Sanchez, she regrets doing Made in Malacanang. Balik natin sa showbiz ng onte. Di ba? She regrets. Iba na yung simoy ng hangin sa Facebook na punta kayo Gen Z. Punta kayo doon, nandun. Nandun ang totoong laban. Hindi naman totoong laban, pero... Feeling ko nandun talaga yung totoong laban. Yung mga matatanda yun eh. Hindi, dalawa yung battlefront. Facebook tsaka TikTok. Kasi ang TikTok, ginagamit na din yan ng mga PR tsaka ng mga politiko. Nag-ano sila dyan may mga artificial na narratives dyan. Sa Facebook, uso na noon pa. Panahon pa ni Duterte, Cambridge Analytica. Pero yung TikTok, meron din dyan mga seeded na videos ng micro-influencers. Hindi na uso ngayon yung mga big influencers. Yes. Ang kinukuha nila yung mga meron lang 10,000 to 100,000 followers, okay na sa kanila yan. Mas onti yung bayad. Mas maliit pa nga yung bayad kasi micro eh. Pero mas gugustuhin nila yon madaming micro. Isi-seed nila. So, nandun din ang laban. Nandun naman na yung Gen Z sa TikTok. At unti-unti na rin namang bumuboses. Pero nga, kasi... Oo. Kasi in fairness naman, sa Twitter, napangalagaan ng mga progressives na Gen Z yung Twitter. Hindi talaga,
parang masyado siguro komplikado yung Twitter para doon sa walang, diba? Parang wala nung kakapasok mo lang sa Twitter. No, alam mo, nasa structure din. Parang hindi yata kaya ng mga trolls or ng mga DDS yung short form. Yung 180 characters lang. Hindi kasi kasya sa 100. Ilan na ba ngayon? Hindi na kailangan ngayon, pwede na mahaba, pero kailangan mo mag-premium. Yung mga haba. Naka-premium ka ba? Ako naka-premium ako. Siyempre. Hindi, kasi I have to post na mahaba. Oo. Pero yung mga DDS, di ba, ang hirap na to be concise, to be more, to have brevity. Ay, hindi, sorry talaga. Pero ibang level na to be concise and to have brevity. Hindi kaya ng 180 characters. True. Tsaka sa Twitter kasi talagang mabilisan dapat. Yung parang, nawala na internet. Pwede. Dapat within 30 seconds mo, may sagot ka. Hindi pwedeng Trending ang hashtag. Pag-bot ka, wait, okay na? Kayo na yan? Balik ako sa Facebook, kaya punta kayo ng Facebook. Facebook, unlimited text. O, di ba? O sige, ano na lang ang pwede mong maiwan sa mga, kasi ang karamihan sa mga viewers and listeners ng Walang Kwentang Podcast ay Gen Z and younger millennials. Yes. Yung mga ka-age natin, hindi natin siya audience. Konti lang. Okay, meron naman, pero konti lang. Pero konti lang. Pero karamihan talaga, Gen Z. Well, we were ending on a hopeful note already, di ba? So, sa mga kabataan ngayon, kayo ang magbe-bear ng brunt ng good or bad policies in the future. So, you really have to be involved. I've already said about the barangay. Mas madaling punahin ang barangay kasi malapit. Pero also mas mahirap kasi kilala mo yung kapitan or baka balikan ka, quote-unquote, ng kapitan. But if you organize as a community, mas madali mong singilin yung barangay. Ang national, we're already doing that mass protest September 21. Okay ito. Pero seasonal to eh. This is already getting to the peak. Pwede kasing later, hindi na ito yung show. Diba? Bababa yung energy. You go back to your community. Yeah. So, ako kasi, so far, I'm very active sa barangay. It's because, yung flood control na yan, yung response niyan, yung disaster, barangay usually ang frontliner. So, if you get involved sa barangay, itong mga kabataan, not just with the SKs, no? Yung kanilang SK chair, but si kapitan mismo, tanungin nila si kapitan, saan po ba napupunta yung budget natin? How much ba yung budget natin? If ayaw niya sabihin, yun pa lang how much po yung budget ng barangay natin annually? Pag ayaw sabihin, red flag. Di ba? Pero pag sinabi 21 million, dapat ikaw mapaisip ka na, wow, 21 million. Hindi ko naman nararamdaman. Mag-organize na kayo na singilin. Paano bang project natin saan napupunta yung 21M? Di ba? Talagang nasa mga kabataan ang kamay, but ang kasabay ko dyan, go local. More local than Mayor Vico. City is good. Nandiyan si Mayor Vico, di ba? We are involved in our city. Mas active ang mga kabataan sa Pasig, sa Quezon City, na sinisingil nila yung kanilang cities or LGU. But you can go smaller pa. You can go smaller, more local sa barangay. Yung isang boto mo sa barangay, gustong-gusto ni Kapitan yan eh. Kasi pwede siya matalo sa isang boto. Yung number 7 na kagawad, isang boto, pwede siya matalo dyan eh. Actually, yung 1 vote sa barangay, very pamatay. Nakakamatay yan, oo. Kaya may mga pinapatay sa barangay. Joke, morbid joke. But thank you. I guess... Yes. Ano pa lang to? Very hopeful and very optimistic and... Yes. So, start pa lang to ng mas marami pang dapat pag-usapang mga bagay na importante. Thank you naman. Thank you, Jess. Thank you for inviting me. And pwede ko bang i-greet merong may fan yan. Ang Walang Kwentang Podcast na friend ko, si Abe de las Alas. Oo, nagpapag-greet siya. Shout out pa nga. Hindi, isa lang to. Isa lang nag-message Hello. Alokbati from Lolit Solid. Hello, Abe de las Alas and Andrea Uy. Hello, kung sino with Direct Tonet and Direct JP, di ba? Dahil minessage mo, Lordician kasi to. I have to follow Lordician. Sikat kami ngayon, ha? Oo nga. Huwag nyo kaming inaano, Lordician kami. Kami ang DPWH nyo. Thank you. At thank you. Jesus Falsi. Yes, thank you. Invite ulit namin. Ano na, pag meron na tayong napugutan. Pag may pamilya lang na baril. Invite mo na sila sa mo. Na i-follow ka nila. Yes. Sige.
Please follow me on Facebook. Malapit na ako mag 100,000. Napakahirap ha kasi ako I don't do videos. I only write. So, pansin ko yun compared sa iba, mas madaling tumaas yung numbers because they have videos. Mas mataas talaga sa algorithm. So, please follow me on Facebook. May mga kalokohan din ako, madaming ang walang kwentang post sa Facebook. Pero, sometimes I write naman mga long form talaga na may laman. So, if you want to read, alam nyo, ang mga matatalino ngayon ay nagbabasa. Pag hindi nagbabasa, sorry, medyo may problema kasi doon ang literacy crisis natin So you have to exercise reading. So ako, gawin nyo akong exercise. Follow me on Facebook. Facebook.com/Jesus Falsis. I'm the gay Jesus. Sa Twitter? May Twitter, extra ka ganun ba? din. Jesus Falsis. Itatag ako ni Directonet. Oo nga. Wala na akong Twitter Thank you so ulit. much. And Thank you. thank you sa mga ka-eme na nagstay Yes, hanggang sama-sama. 11:30 p.m. Blockbuster. Na para bang Blockbuster, walang thank trabaho you. bukas. Thank you guys. Thank you everyone. Thank you guys.